Labis ang inggit ni Lota sa relasyon ni Jordan kay Jeng Anli. Bakit kaya si Jeng Anli si Jordan pero hindi si Lota? Malinaw na mas bata si Lota at mas mahal niya si Jordan. Noong nasa eroplano sila ngayon lang, tinanong ni Lota si Jordan. Sinabi sa kanya ni Jordan na hindi siya ang nagpasimula nito. Kagagawa ni Shawn nung sinapian niya si Jordan. Nang marinig ito ni Lota, ang una niyang naisip ay hindi dapat sisihin si Shawn. Sa halip, iniisip niya kung bakit hindi siya pinili ni Shawn. Alam ni Jeng Anli na gusto ni Lota si Jordan. Napangiti siya. Lota, huwag kang mag-alala. Hindi ko na ulit guluhin ang lalaki mo. Boom! 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 Sa sandaling ito, maraming mga bagong artilerya ang biglang nagpaputok sa kalangitan sa lahat ng direksyon. Matapos ang mga ito ay inilunsad sa kalangitan, sila ay bubuo ng isang nakakatakot na sandata ng panahon. Naku, inilunsad ni Rong Bailun ang kanyang weather weapon. Lahat sumakay sa eroplano at umalis dito, sigaw ni Jordan. Alam ng lahat na hindi maliit na bagay ang weather weapon ng pamilya Rong. Wala nang nangahas na tumayo doon. Bumalik silang lahat sa eroplano. Jemmy, sumakay ka na sa eroplano. Hinikayat ni Jordan si Jemmy bago siya umalis. Ikinaway ni Jemmy ang kanyang kamay. Got it. Hehe, tatawagan natin ito ng isang araw. Bagamat hindi natamaan ng mga laser cannon ni Jemmy si Rong Bailun, nakaramdam siya ng labis na kasiyahan na makapagputok sa puso niya rito. Gusto lang niya ang pakiramdam ng pagsali sa isang labanan. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, dali-dali siyang sumakay sa eroplano at naghanda para tumakas. Pagkasakay sa eroplano, mabilis na nagsimula ng video chat si Jordan kina Jeng Anli at Jemmy. Iminungkahi ni Jordan, I can't predict too far ahead for the time being. I suggest na lahat ay lumipat sa iisang direksyon. Pinakamabuting lumipad tayo ng magkatabi o sunod-sunod. Sa ganitong paraan, mapangalagaan natin ang isa't isa. Sinabi ni Jeng Anli, bakit hindi tayo lumipad muli sa kanluran? Sumunod ka sa akin sa Suzhou. Iyan ang aking base. Sinabi ni Jordan, hindi masyadong malapit ang Suzhou dito. Tiyak na maaapektuhan ng weather weapon ng pamilya Rong ang lugar na yon. Nang marinig ito, nagpatuloy si Jeng Anli, pagkatapos ay pumunta tayo sa Hainan Island. Mayroon din akong base camp doon, kasama ang lahat ng uri ng mga sistema ng depensa para sa pagharang ng mga missile. Tumango si Jordan. Sige, punta na tayo dyan. Kasabay nito, mabilis na nagtungo si Jordan at ang iba pa sa isla ng Hainan. Bakit may sumusunod na eroplano sa akin? Biglang napansin ni Jemmy na may isa pang eroplano sa likod nila. Tumingin si Jeng Anli sa paligid at sinabing, si Dieter ito. Mukhang handa na siyang sundan tayo at tumakas kasama natin. Ngumisi si Jemmy. Yung duwag. Pero ngayong tama na ang desisyon niyang tumayo sa panig natin. Walang pagpipilian si Dieter. Alam niya na si Rong Bailun ay galit na galit ngayon at maaaring patayin siya anumang oras. Kaya naman, maaari lamang niyang piliin na sundin ang pamilya Jeng. Gayunpaman, wala pang 5 minuto sa kanilang paglipad, ang lagay ng panahon ay biglang nagkaroon ng masamang harapan. Dumagundong. Bumagsak. Nagdilim ang langit at nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Kung ulan lang at ulap, hindi ito makakapigil sa paglipad nila. Gayunpaman, isang malakas na buhawi ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Boom! Ang buhawi ay nagresulta sa matinding turbulence para sa lahat ng 4 na eroplano. Ang bawat isa sa mga eroplano ay patuloy na nakabangga sa isa't isa. Beep 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 beep. Patuloy na tumunog ang mga alarma. I activate ang bad weather flight mode. I activate ang bad weather flight mode. Ang mga eroplano ng mga lihim na pamilya ay lahat ay may mas malakas na pag-andar kaysa sa mga ordinaryong eroplano. Maaari silang lumipad ng normal kahit nasa matinding panahon. Bumagsak. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang kidlat ang tumama sa eroplano ng pamilya Jeng. Napasigaw si Jeng Anli at bumagsak sa lupa. Sigaw niya. Tinamaan ng kidlat ang eroplano ko. Nag-aalala ako na hindi ako makakarating sa Hainan Island. Mauna na kayo. Bumagsak. Isa pang kidlat ang tumama sa eroplano ni Jemmy. Tinamaan din ako ng kidlat. Hindi kasing ganda ng kalidad ng eroplano ko. May usok na lumalabas sa buntot.
Jordan, I think I'd better board your plane. Bumagsak. Habang nagsasalita siya, isa pang kidlat ang tumama mula sa langit. Gayunpaman, hindi natamaan ang eroplano ni Jordan. Pakiramdam ni Jemmy ay napaka-unfair nito. SCI, bakit tinamaan ng kidlat ang eroplano ko at ni Madam Jeng, pero hindi sayo? Ang gwapo mo ba? Malamig na singhan ni Jordan. Kumpiyansa niyang sinabi, ako ay isang Diyos-Diyosan. Maglalakas loob bang tamaan ako ng kidlat? Ang mga Diyos ay pinili ng langit. Bumaba din ang kidlat mula sa langit. Lahat sila ay galing sa iisang panig. Bakit mo sasampalin ang isang tao mula sa parehong panig? Ikaw ay isang ano? Hindi pa rin alam ni Jemmy na si Jordan ay isang Diyos. Bumagsak. Bago pa man siya makatapos ng pagsasalita, isa pang kidlat ang tumama sa eroplano ni Jordan. Tumawa si Jemmy. Haha Jordan, wag ka na magyabang. Ayaw din sayo ng langit. Nakaramdam ng hiya si Jordan. Talagang ginawang kalokohan siya ng langit. Lahat huminto sa paglipad. Lumapag sa malapit, utos ni Jordan. Kung sila ay patuloy na lumipad sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang kanilang mga eroplano ay masisira ng kidlat maaga o huli. Sa makatuwid, ang 4 na eroplano ay napilitang lumapag malapit sa isang kabubatan. Samantala, sa Western China Secret Base, ang acid rain ay bumabagsak mula sa langit. Si Rong Bailon at ang kanyang mga nasasakupan ay nagsuot ng mga espesyal na kapote upang maiwasan ang pagkaagnas ng kanilang mga katawan. Lumapit si Ban Luming at nagulat. Master Rong, ang mga eroplano ng mga Jeng at ang iba pa ay lumapag na malapit sa Tianshan Swelling Spruce Forest. Mukhang plano nilang magtago doon. Mabangis na sinabi ni Rong Bailon, sige, ipadala ang lahat ng ating mga tauhan sa Tianshan Swelling Spruce Forest. Patayin ang lahat, pati si Jeng Anli. Huwag mag-iwan ng sinumang buhay. Saglit na nag-alinlangan si Ban Luming. Kailangan ba talaga nating gawin yon? Ang mga pinuno ng mga pamilyang Jeng, Skimid at House, pati na rin ang 2 inapo ng pamilya Steele, ay nandoon lahat. Kung papatayin natin sila, ang 8 lihim na pamilya ay hindi na mabubuhay. Magkakaroon ba ng tinatawag na sumpa na iyong ikinababahala? Ikinaway ni Rong Bailon ang kanyang kamay. Anong walang kwentang sumpa? Iisa lang ang tunay na sumpa ng 8 dakilang pamilya, at iyon ay walang sinuman mula sa isang lihim na pamilya ang mabubuhay ng higit sa 80 taong gulang. Hindi na kailangang panatilihin buo ang 8 dakilang pamilya. Hindi ba pinatay ni Jordan sina Park Sang-joon at Miyamoto Chujiro dati? Gawin mo ang sinasabi ko. Mag-iwan ako ng isang inapo sa bawat pamilyang iyon. Hindi ko sila papatayin lahat. Mabilis na sumagot si Ban Luming, yes, sir. Sa pamamagitan nito, pinangunahan ni Ban Luming ang lahat sa kabubatan. 10 minuto pagkaalis ni Ban Luming, biglang gumalaw ang isang kalapit na figura. Hehe, Rong Bailon, lahat ng nasasakupan mo parang umalis na. Nagpunta silang lahat para patayin si Jordan, si Jeng Anli at ang iba pa, tama ba? Hehe, wala nang magtatanggol sa'yo pero andito pa rin ang pinakamalakas mong kalaban. Ano? Kaya mo na ba ngayon? Sa totoo lang, walang nakakaalam na si Shaon ang unang taong nakarating sa kanlurang sikretong base ng China. Nandito siya kahit bago pa si Jeng Anli. Gayunpaman, hindi niya ipinaalam ang kanyang presensya, ngunit nagtago sa dilim at pinagmasdan ang sitwasyon. Noong una, ang pamilya Jeng at si Jemmy ay pinasabog ng buong lakas ang mga Rong, ngunit hindi gumanti ng putok si Rong Bailon. Bilang resulta, medyo nag-alala si Shaon na mapatay si Rong Bailon. Ngunit pagkatapos ng labanan, nagkaroon si Shaon ng mas malinaw na pag-unawa sa mga kakayahan sa pagtatanggol ng pamilya Rong. Masyadong mabigat. Kapag na-activate na ang defense system, walang armas ang makakapasok dito. Hehe, Rong Bailon, narinig mo na ba ang kasabihang, ang mantis stalks ang sikada, hindi alam ang oriole sa likod nito. Pagkatapos kitang makuha at makipagpalitan ng isip sa iyo, lahat ng nangungunang teknolohiya mo ay magiging akin. Pinaalis ni Rong Bailon ang lahat ng kanyang mga tauhan. Ito ay dahil naniniwala siya na ang lahat ng kanyang mga kaaway ay nasa Tianshan Swelling Spruce Forest. Halos 100 tao na lang ang natira sa gilid niya. Samantala, mahigit 1,000 tao ang dinala ni Shaon. Hindi ito mga ordinaryong tao. Lahat sila ay mga elite. Lahat sila ay mga mamamatay tao na kayang lumaban sa tig-10 ordinaryong lalaki.
Gayunpaman, ang karaniwang maingat na si Shaun ay hindi direktang inilatag ang lahat ng kanyang mga card sa mesa at lantarang nagdeklara ng digmaan kay Rong Bailon. Hindi siya nagpakilala bagkus na natiling nakatago sa mga anino. Alam niya na ang ilang laban ay hindi maaaring mapanalunan ng numero. Maraming makapangyarihang high-tech na device si Rong Bailon. Bagamat maraming lalaki ang kakampi ni Shaun, baka hindi man lang siya mahawakan ng mga ito. Kinuha ni Shaun ang walkie-talkie at nag-utos. Ace, umalis ka na. Sa paglipas ng mga taon, nagtanim si Shaun ng sarili niyang mga espiya sa mga pangunahing pamilya, lalo na sa pamilya Rong. Nagtanim siya ng hindi bababa sa 70 sa kanyang sariling mga tauhan sa pamilya Rong. Gayunpaman, kalahati sa kanila ay patay na habang ang kalahati ay halos mababang antas na mga tauhan. Isa lang ang makakalapit sa loob ng 100 metro mula sa Rong Bailon. At ang lalaking iyon ay si Ace? Roger. Ang isa sa mga lalaking nakatayo sa gilid ni Rong Bailon ay tahimik na lumapit kay Rong Bailon. Walang kamalay-malay si Rong Bailon. Galit pa rin siya sa pag-atake ng pamilya Zheng. Sa sandaling ito, si Rong Bailon at ang isa pa niyang katulong ay naglalakad na magkatabi. Ano ang ating mga pagkalugi sa iba pang mga base? Napigilan ba ang mga pagsabog? Umiling ang katulong. Ayon sa impormasyon mula sa 7 base, ang sitwasyon ay hindi optimistiko. Maraming lugar ang nawasak, kabilang ang aming biological laboratory at medical laboratory. Damn it! Nag-install kami ng napakaraming defense system, ngunit hindi pa rin maiwasan ang pag-atake. Sa kabutihang palad, mayroon akong mga backup na kopya ng lahat ng impormasyong ito sa laboratorio sa ibang bansa. Habang nag-uusap sila, biglang lumapit si Ace at nagkunwaring nabunggo si Rong Bailon. Paumanhin, guro. Magsasalita pa sana si Rong Bailon nang makita niya si Ace na naglalagay ng asul na sandata sa kanyang kamay. Sizzle. Ang asul na sandata ay nagdulot ng kuryente na naging sanhi ng pulikat ni Rong Bailon. Magaling, Ace? Haha, gumana. Tuwang-tuwa si Shaun nang makitang nagtagumpay ang kanyang lalaki. Ang kapangyarihang inilabas ng asul na sandata na ito ay sapat na upang agad na mataranta ang isang ordinaryong tao. Pero laking gulat ni Shaun, bagamat nasa katanghaliang gulang na si Rong Bailon, napakaganda pa rin ng kanyang pangangatawan at hindi siya nakuryente. Gustong tumulong ng katulong sa gilid pero napatay siya ni Ace. Sa sandaling ito, mabilis na pinindot ni Rong Bailon ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan, malapit sa kanyang baywang. Oh! May something dyan! Napansin ito ni Shaun sa pamamagitan ng binocular. Matapos pinindot ni Rong Bailon ang lugar na iyon, ang kanyang buong katawan ay agad na nagbago ng husto. Isang robot na boses ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng kanyang katawan. Na-detect ang katawan ni Master. Nakuryente siya. Na-activate na ang defense at treatment plans. Bang! Isang sandata ang biglang lumitaw sa kamay ni Rong Bailon at otomatiko itong umatake kay Ace. Sa loob ng ilang segundo, namatay si Ace at nahulog sa lupa. Naresolba na ang krisis. May nakitang abnormalidad sa katawan ni Master. Ginagawa na ngayon ang seer. Sa di kalayuan, tulala na lang si Shaun. Anong uri ng advanced na teknolohiya ito? Talagang may ganitong sistema ng depensa na naka-install sa katawan ni Rong Bailon. Damn it! Si Rong Bailon ay mas kakilakilabot kaysa sa inaakala niya. Ang pamilyang Rong talaga ang pinuno ng 8 lihim na pamilya. Si Rong Bailon ay talagang nakakatakot at hindi madaling pakitunguhan. Damn it, natatakot ako na wala ng ganitong pagkakataon sa susunod na 10 taon. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataon ngayon at hulihin si Rong Bailon. Gayunpaman, sa kasalukuyang sitwasyon, maliban sa pakikipaglaban kay Rong Bailon ng direkta, tila walang ibang paraan. Kumpiyansa si Shaun na matatalo si Rong Bailon kung lalaban sila ng direkta, ngunit hindi siya kumpiyansa na matagumpay siyang kidnapin. Mabilis na makakataka si Rong Bailon. Kung tumanggi siyang makipag-ugnayan kay Shaun, walang magagawa ang huli. Sa sandaling ito, isang babae ang biglang dinala. Master Shaun. Si Paris Gildon iyon. Tumakbo si Paris Gildon at sinabing, Master Shaun, nakita ko ngayon sina Jordan at Zheng Zeqing. Natakot ako na malantad ang aking pagkakakilanlan, kaya tumakas ako at hinanap ka. Napangiti si Shaun at biglang nakaisip ng plano. Paris, dumating ka sa tamang oras. Iniisip ko lang kung paano haharapin ang taong iyon, si Rong Bailon. Napatulala si Paris Gildon.
Gusto mo bang gamitin ako para harapin siya? Hindi, Master Sean, hindi ko kaya. Napakadelikado. Natatakot ako. Napangiti si Sean. Paano makakamit ang kaluwalhasyan at kayamanan sa hinaharap kung wala kang mayambag? Baby, basta tulungan mo akong makuha si Rong Bailon, pagkatapos kong magpalit ng isip sa kanya at maging pinuno ng pamilya Rong, papakasalan kita. Nasaksihan din ni Paris Gildon ang kapangyarihan ng pamilya Rong ngayon. Maaari nilang ganap na kontrolin ang mundong ito. Kung siya ang naging asawa ni Rong Bailon, ito ang magiging tuktok ng kanyang mga nagawa sa buhay. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, napalunok si Paris Gildon bago sumagot. Sige, Master Sean, ano ang gusto mong gawin ko? Sabi ni Sean, hindi pa rin alam ni Rong Bailon ang tunay mong pagkatao. Maniniwala siya na anak ka ni Jeng Anli. Sinabog ni Jeng Anli ang napakaraming base niya. Siguradong nangangati siyang kainin ng buhay ang pamilya Jeng. Nag-alala si Paris Gildon. Papatayin ba niya ako kapag nakita niya ako? Inabot ni Sean at kinawit ang baba. Napangiti siya. Depende yan sa pagpapakita mo sa harap niya. Makalipas ang ilang minuto. Tulong. Hindi. Uncle Rong, iligtas mo ako. Uncle Rong. Si Rong Bailon ay nakatayo sa ilalim ng roof eaves at kinakalkula ang mga pagkalugi dulot ng pagsabog. Bigla niyang narinig ang boses ng isang babae. Anong tunog iyon? Pumunta ka at tingnan mo. Nanggaling ang boses sa likod ng bahay. Si Rong Bailon at ang kanyang mga nasasakupan ay sumugod. Habang papalapit sila ay nakita nila ang isang lalaki na dinidiin ang isang babae, parang may gustong gawin sa kanya. Tiningnan ni Rong Bailon ng malapitan at napagtanto na ito ay anak ni Jeng Anli, si Jeng Seking. Siyempre, hindi niya alam na hawak na ngayon ng katawan ni Jeng Seking ang isip ni Paris Gildon. Si Paris Gildon ay ipinadala ni Sean, at ang lalaking nasa ibabaw niya ay isa rin sa mga kampo ni Sean. Ang lalaki ay mukhang gagahasain siya, ngunit siya ay talagang gumagawa ng isang aksyon upang akitin si Rong Bailon. Tumigil ka, anong ginagawa mo? Pagpunta sa uniforme ng lalaki, naniwala si Rong Bailon na ang lalaki ay isa sa kanyang mga nasasakupan. Nang marinig ng lalaki ang boses ni Rong Bailon, mabilis siyang tumalikod at lumuhod sa harapan niya. Master Rong! Ngayon lang namin natuklasan ang kahina-hinalang babaeng ito, at napagtanto namin na si Jeng Seking pala ng pamilyang Jeng. Siya ang salarin sa likod ng digmaang ito, kaya gusto ko siyang parusahan kaagad para ipaghiganti ka. Sigaw ni Paris Gildon. Tito Rong, alam kong nasaktan ka ng nanay ko. Kahit na gusto mong maghiganti, huwag mo akong hayaang madamay ng isang nasasakupan. Babae ako mula sa 8 dakilang pamilya. Nahulog na ako sa mga kamay mo ngayon at hindi ako tututol kung gusto mo akong patayin o gawin mo sa akin. Ngunit dapat ikaw yon. Walang ibang karapat-dapat na hawakan ako. Ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig na handa siyang matulog kasama si Rong Bailon. Sinulyapan ni Rong Bailon si Paris Gildon na nakahandusay sa lupa, puno ng pawis at ang kanyang damit ay gulong-gulo. Si Jeng Seking ay isang napakakaakit-akit na babae. Natural, si Rong Bailon ay labis na naakit sa kanya. Bagamat lubos na kinasusuklaman ni Rong Bailon ang pamilya Jeng, pinagsabihan niya ang kanyang nasasakupan. Sino ang nagpahintulot sa iyo na gawin ang mga bagay sa iyong sariling mga kamay? Sino ang nagpapahintulot sa iyo na patayin si Jeng Seking? Kasunod ng mga utos ni Sean, sinabi ng lalaki, ang pamilya Jeng ay naglakas loob na magdeklara ng digmaan sa pamilya Rong. Lahat ng tao sa kanilang pamilya ay karapat-dapat na mamatay. Guro, bakit gusto mong iligtas ang sinuman? Galit na galit si Rong Bailon. You start. Sinong nagsabing gusto kong patayin ang lahat sa pamilya Jeng? Bubuhayin ko ang isang miyembro ng pamilya Jeng, sumpain ka. Muntik mo nang masira ang mga plano ko. Totoong hindi nilayon ni Rong Bailon na ganap na lipulin ang buong pamilya. Ang mga ulo at pangunahing banta mula sa mga pamilyang Jeng, Steele, House at Addington ay dapat alisin. Gayunpaman, binalak niyang panatilihin ang isang hindi gaanong miyembro mula sa bawat pamilya. Si Jeng Seking ay isang angkop na kandidato. I'm sorry. I'm sorry. Hindi ko dapat ginawa ang sarili ko. Lumuhod ang lalaki at humingi ng awa. Gayunpaman, hindi nagustuhan ni Rong Bailon ang pamamaraan at tono ng subordinate na ito. Kumuha siya ng baril at pinaputukan siya.
Nang makita ito, mabilis na tumayo si Paris Gildon at naglakad patungo kay Rong Bailon. Salamat sa pagligtas sa akin, Tio Rong. Mangyaring huwag mo akong patayin. Handa akong gawin ang lahat para sa iyo. Itatapon na sana ni Paris Gildon ang sarili sa mga bisig ni Rong Bailon. Gayunpaman, bago pa siya makalapit, tinulak siya ng mga bodyguard niya palayo. Seking, tinatrato kita bilang isang junior. Hindi ako pervert. Kahit na galit ako sa iyong ina ngayon, hindi ako maghihiganti sa ganitong forma, sabi ni Rong Bailon. Seking, bakit hindi ka umalis kasama ng nanay mo? Bakit ka tumuloy dito? Nakaisip na ng sagot si Paris Gildon. Nung inilunsad mo ang weather weapon kanina, nagmamadaling umalis si nanay. Akala niya nakasakay na ako sa eroplano. Actually, kanina lang ako lumabas. Ngumiti si Rong Bailon. Anak, napakaswerte mo. Sa totoo lang, ang nanay mo at ang iba pa ay nakulong sa Tianshan Swelling Spruce Forest. Naipadala ko na ang lahat ng elite fighter ko para patayin sila. Kung naaayon ang lahat sa plano, mamamatay silang lahat doon. Kung sinunod mo sila, tiyak na mamamatay ka doon. Alam ni Paris Gildon kung paano ilagay ang sarili sa sapatos ni Zheng Seking. Alam niyang bilang anak ng pamilya Zheng, tiyak na luluhod siya at magmamakaawa kapag nabalitaan niyang malapit nang mamatay ang kanyang ina. Kaya naman, agad na lumuhod si Paris Gildon sa lupa. Tito Rong, pakiusap, patawarin mo ang aking ina. Huwag mo silang patayin. Pakiusap, handa akong gawin ang lahat para sa iyo. Maaari kang matulog sa akin. Siguradong pagsilbihan kita ng mabuti. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Seryoso ang ekspresyon ni Rong Bailon. Sino bang gustong matulog sa iyo? Ako ang Panginoon ng mundo at hindi ako nagkukulang sa mga babae. Huwag mong isipin na dahil lang sa maganda ka, magagamit mo ito para ipagpalit sa isang bagay. Hindi pa umabot sa ganoong antas ang kagandahan mo. Hindi mo kailangang humingi ng awa. Siguradong mamamatay ang nanay mo at ang mga taong iyon mula sa ibang pamilya. Pinagmamasdan ni Sean ang lahat mula sa malayo. Napakunot ang noo niya nang marinig iyon. Damnit napakatindig ni Rong Bailon. Ni hindi siya interesado sa isang desenteng babae tulad ni Zheng Seking. Kung sinira lang ni Zheng Anli ang mga base ni Sean at ang kanyang magandang anak na babae ay nagpakita sa kanya, si Sean ay walang pag-alinlangan na matulog sa kanya. You're really someone who is meant to do great things. Buti na lang at may plan pa ako. Napangiti si Sean nang may kumpiyansa. Nang makitang hindi kayang tuksuhin ng kanyang kagandahan si Rong Bailon, nagbago ng taktika si Paris Gildon. Tito Rong, alam ko na ang aking ina at ang iba pa ay nakagawa ng malaking krimen. Marahil ito na ang kanilang kapalaran. Sana ay hindi mo ako papatayin. Handa akong sabihin sa iyo ang lahat ng mga sikreto ng aking pamilya. Agad na interesado si Rong Bailon. Oh! Maliban sa mga bombang papel, may iba pang lihim na pagsasaliksik ang pamilya Zheng. Tumango si Paris Gildon. Mayroon tayong isa pang lihim na pagsasaliksik na lumalaban sa langit. Marahil hindi ito mababa sa pamilya Rong. Oh! Nagulat si Rong Bailon. Langit-defying? Hindi ba ito ay katulad ng kanyang sariling pananaliksik? Kawili-wili. Sumama ka sa akin sa itaas dali. Gusto kong makipag-chat sa iyo. Dinala siya ni Rong Bailon sa isang silid sa ikalawang palapag ng base. Ito talaga ang gusto ni Sean. Matagal na niyang nahulaan na sa sandaling sabihin ito ni Paris Gildon, tiyak na gugustuhin ni Rong Bailon na makipag-usap sa kanya ng mag-isa at hindi hahayaang may dumalo pa. Sa selyadong silid, magiging madali para kay Sean na kumilos. Hehe, sa wakas turn ko na para sumikat. Jordan, tingnan mo talaga. Bagamat wala akong kakayahan bilang isang Diyos-Diyosan, nahulaan ko pa rin ang bawat galaw ni Rong Bailon. Kapag tapos na ako kay Rong Bailon, magiging labanan namin ni Jordan. Matapos dalhin si Paris Gildon sa ikalawang palapag, isinara ni Rong Bailon ang pinto at ang mga bintana. Parang ayaw niyang mabunyag sa iba ang nakakagulat na sikretong ito. Habang naglalakad papunta sa nakababatang babae, sinabi ni Rong Bailon, Seking, sinabi mo lang na may isa pang sikreto ang pamilya mo. Nakakalangit ba ito? Hehe, gusto ko talagang malaman kung ano ang palihim mong sinasaliksik. Nagliwanag ang mga mata ni Rong Bailon. Hindi na iba ang ugali niya sa dati. Ngunit sa liwanag ng kanyang mga mata, kitang-kita na sabik siyang malaman ang sikretong ito.
May kinuha si Paris Gildon sa kanyang bulsa at sinabing, ito na. Naglabas si Paris Gildon ng EAT code sa kanyang bulsa. Isang EAT code? Para saan yan? Nagulat si Rong Bailon at lalo pang nag-usisa. Ang kanilang makalangit na sikreto ay talagang nakatago sa isang EAT code. Malikhain talaga ang pamilya Zheng. Ang kanilang lakas ay talagang pambihira. Tahimik na namangha si Rong Bailon sa sikreto ng pamilya Zheng. Biglang idinikit ni Paris Gildon ang EAT code sa kaliwang bahagi ng baywang ni Rong Bailon. Ang lugar na ito ay nagkataon na ang pindutang pinindot ni Rong Bailon upang i-activate ang kanyang pisikal na depensa matapos makuryente ni Ace. Bagamat natatakpan ng kanyang damit ang lugar ay napansin agad ito ng matalas na mata na si Shaun. Alam niyang dapat may hidden button sa kaliwang waist area ni Rong Bailon na nag-activate ng system para protektahan at pagalingin ang kanyang katawan. Kaya naman pinadala niya si Paris Gildon para ipaste ang bombang EAT code sa lokasyong iyon. Naglabas si Paris Gildon ng scanner na maaaring magpasabog ng EAT code. Nataranta si Rong Bailon. Damn it! This is the Miyamoto family's bomb EAT code. You damn woman, nandito ka para patayin ako. Matapos mamatay si Miyamoto Chujiro, kinuha niya ang lahat ng pagsisikap sa pananaliksik ng pamilyang Miyamoto. Bigla niyang naalala ang bombang EAT code na ito. Ang isa sa kanila ay maaaring magdulot ng pagsabog sa pamamagitan lamang ng pag-scan ng EAT code. Upang hindi atakihin ni Paris Gildon, dali-daling ginamit ni Rong Bailon ang kanyang mga kamay para punitin ang EAT code. Talagang napakalakas ni Rong Bailon. Sa isang malakas na paghatak, pinunit niya ang kanyang mga damit at ang body treatment device sa ilalim nito. Hindi inaasahan ni Rong Bailon na magiging napakadikit ang EAT code na ito. Tila ang EAT code na ito ay hindi ang orihinal na ginawa ng pamilyang Miyamoto. Ito ay napabuti. Sinubukan ito ni Rong Bailon noon. Ang nakaraang EAT code ay walang ganoong adhesion at absorption power. Ito ay isang bagay na sinasadya ni Shaun. Gusto niyang tanggalin ni Rong Bailon ang healing device sa kanya. Matapos ilabas ang lahat, hindi na ito inisip ni Rong Bailon. Itinabi niya ito sa isang tabi at naglabas ng isang pistola sa kanyang bulsa. Itinutok niya ito kay Paris Gildon. Maaari kang mamatay ngayon. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang pusa ang lumipad. Dahil sa gulat, mabilis na iniwas ni Rong Bailon ang kanyang braso at hinampas ang pusa sa isang tabi. Sa sandaling ito, tumalon si Shaun mula sa bintana at hinawakan ang leg ng pusa. Ikaw ay Shaun Urhi. Nagningning ang mga mata ni Rong Bailon sa walang katulad na takot nang makita niya si Shaun. Halos malagutan siya ng hininga at hindi na matapos ang kanyang sentensya. Pinisil ng kaliwang kamay ni Shaun ang lieg ng pusa na parang pinipisil si Rong Bailon. Bumagsak sa lupa, sinubukan ni Rong Bailon na magpaputok ng kanyang baril, ngunit inagaw ito ni Paris Gildon palayo sa kanya. Gusto niyang humingi ng tulong at gumapang palabas, ngunit wala siyang lakas. Si Shaun ay may signature evil smile sa kanyang mukha. Ang dakilang Chairman Rong, hayaan mo akong magpakilala. Ako si Shaun Handley mula sa isang maliit na bayan sa Via. I'm very happy to meet you today. Alam mo ba? 20 years ago, alam ko na ang iyong pangalan at ang iyong marangal na katayuan sa mundong ito. Mula noon, pangarap ko na maging ikaw at palitan ka. Ikaw ang perpektong taong pinangarap ko. 20 taon na kitang iniisip, ngunit hindi ako nangahas na humarap sa iyo. Ngayon ang unang pagkakataon na sa wakas ay makikilala kita ng harapan. Palagi kong sinasabi sa sarili ko na ang una nating pagkikita ay ang oras na papalitan kita. Tuwang-tuwa si Shaun. Siya ay isang napakamaingat na tao at marunong maghintay at magbid ng kanyang oras. Gusto niyang palitan si Rong Bailon sa nakalipas na 20 taon. Siya ay nagpaplano sa anino sa loob ng 20 taon. Sa nakalipas na 20 taon, nagpadala siya ng maraming tao para makipag-ugnayan kay Rong Bailon at lumusot sa kanyang tagiliran. Gayunpaman, hindi siya nangahas na magpakita sa kanyang harapan sa kanyang tunay na katawan. Kahit na ilang oras na siya ngayon dito at may bentahe sa bilang, hindi siya naglakas loob na humarap hanggat hindi siya siguradong mananalo. Sa halip, ginamit niya muna sina Ace at Paris Gildon para umatake. Ang lahat ng kanyang pag-iingat ay para sa kapakanan ng pagsupil kay Rong Bailon sa isang mabilis na galaw. Hindi niya ito mabibigyan ng anumang pagkakataong lumaban o makatakas. Ikaw ay nililigawan kamatayan.
Namula ang mukha ni Rong Bailon. Halata naman na galit siya. Siya ang numero unong tao sa mundo, ngunit ngayon, nahulog siya sa mga kamay ng isang kasuklam-suklam at walang hiyang kontrabida. Alam na alam ni Rong Bailon na ang mga pamamaraan ni Shaun ay napakahiwaga at hindi maipaliwanag ng siyensya. Kahit na ang isang taong kasing unlad ng teknolohiya tulad ng pamilya Rong ay hindi maisip ang mga pamamaraan ni Shaun. Lumapit si Shaun sa kanya at mumiti. I'm sorry, my idol. Dapat mas matagal akong makipag-chat sa'yo, but time is limited. Iyon lang ang masasabi ko sa ngayon. I'll knock out you now. Paggising mo ulit, papalitan na kita at naging bagong Rong Bailon. Hahaha. Si Rong Bailon ay parang gusto niyang patayin si Shaun. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Shaun ng anumang pagkakataon. Bang! Inihagis ni Shaun ang pusa sa sahig, dahilan para mawalan ng malay si Rong Bailon. Nakahinga ng maluwag si Paris Gildon. O aking Diyos, sa wakas ay nasupil na natin ang Panginoon na ito. Hindi naging madali. Master Shaun, binabati kita. Matutupad na ang iyong pangarap. Huwag mo akong kalimutan sa hinaharap. May excited na ngiti sa labi si Shaun, pero pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Hindi pa oras para magdiwang. Ang tunay na tagumpay ay pagkatapos ko lamang makumpleto ang pamamaraan ng mind transplant kay Rong Bailon. Upang hindi makapaghinala ang mga Rong, kailangan kong kumpletuhin ang mind swap kay Rong Bailon sa lalong madaling panahon bago bumalik sa lugar na ito. Paris, kailangan mong manatili dito. Huwag buksan ang pinto hanggat hindi ako bumabalik. Walang sinuman ang pinapayagang pumasok, maintindihan. Tumango si Paris Gildon. Huwag kang mag-alala, Master Shaun. Alam ko na ang gagawin. Nag-aalala pa rin si Shaun. Kinuha niya ang isang device na tila mikropono mula sa kanyang bulsa, iniabot niya ito kay Paris Gildon. Ito ay isang gadget na dati kong hiniling sa isang sound specialist na tulungan akong mag-imbento. Maaari nitong gayahin ang boses ng iba. Naayos ko na ito sa mga parameter ng boses ni Rong Bailon. Maaari kong gayahin ang kanyang pananalita dito. Ang proseso ng mind transplant natin ay tatagal ng hindi bababa sa ilang oras. Kung ang sinuman sa kanyang mga nasasakupan ay magpipilit na pumasok sa loob ng oras na ito. Alalahanin mo na hindi iyon ang pakikitungo kay Rong Bailon. Kinuha ni Paris Gildon ang mikropono at tumango. Master Shaun, naisip mo talaga ang lahat. Napaghandaan mo ang lahat ng maaaring mangyari. Naniniwala akong magiging maayos ang lahat. Engan. Walang ibang sinabi si Shaun. Mabilis siyang umalis, bitbit si Rong Bailon. Pagkatapos nito, sumakay si Suzhou ng eroplano patungo sa kanyang pansamantalang base sa Suzhou. Ang kanyang mind transplant procedure equipment at staff ay naghihintay doon. Bumaba si Shaun mula sa eroplano na lulan si Rong Bailon na hindi bababa sa 40 pounds na mas mabigat kaysa sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay hindi pula at ang kanyang puso ay hindi nakikipagkarera. Siya ay lumitaw lalo na nakaka-relax. Sa sandaling ito, mahigit 1,000 tao ang nagtaas ng kanilang mga braso at nagsaya. Para siyang nagbabalik na mandirigma na nagwagi sa labanan at lahat ng mga karaniwang tao ay masayang nagsasaya. Tuwang-tuwa si Shaun nang marinig ang mga tagay. Mga lalaki, tingnan kung sino ang ibinalik ko. Tuwang-tuwa ang research team ni Shaun na makita si Rong Bailon. Si Rong Bailon, ang pinuno ng 8 lihim na pamilya, ang kumokontrol sa mundo. Congratulations, Master. Nahuli na namin sa wakas ang pinuno ng pamilya Rong. Nagtiis si Master ng 20 taon para lang sa araw na ito. Tumawa ng malakas si Shaun. Ngunit wala siyang oras upang magdiwang. Kailangan niyang magmadali at kumpletuhin ang pamamaraan ng mind transplant kay Rong Bailon. Bitbit si Rong Bailon, dumiretso si Shaun sa laboratorio. Inilagay ng research team sina Rong Bailon at Shaun sa operating table at ipinasok ang kagamitan sa kanilang katawan. Ang pamamaraan ng mind transplant ay maaaring magsimula anumang oras. Gayunpaman, nang iturok na sana ng isang scientist si Shaun ng stabilizer, bigla siyang bumangon mula sa operating bed. Doktor, wala ba talagang problema sa mind transplant procedure na ito? Wala nang babalikan pagkatapos kong magpalit ng isip kay Rong Bailon. Nagplano ako sa loob ng 20 taon. Kung mamamatay ako sa prosesong ito, malaking kawalan ito sa akin. Si Shaun ay napakamaingat at mahiyain. Nag-aalala pa rin siya tungkol sa pamamaraan ng mind transplant na nakatulong sa pagbuo ni Jordan.
Sumagot ang doktor, "Guro, naiintindihan ko ang iyong alalahanin, ngunit hindi nagsisinungaling ang data. Nakita mo rin na nasa mabuting kalusugan pa rin si Emma Gildon pagkatapos na lumipat ng isip kay Jeng Seking. Sinuri rin namin ang iyong katawan sa lahat ng aspeto. Kaya nitong ganap na makayanan ang pamamaraan ng mind transplant." Napabuntong hininga si Sean at humiga ulit. Pumikit siya at nagdasal. "Pagpalain ako ng Diyos at hilingin na magtagumpay ako sa aking operasyon. Doktor, magsimula na tayo." Ang Tianshan Suling Spruce Forest. Pagkababa ng eroplano, nagtungo sa kagubatan sina Jordan, Jeng Anli, Lota at ang iba pa. Lahat sila ay nakasuot ng protective suit para harapin ang sobrang malupit na panahon at protektado rin sila ng kanilang mga bodyguard. Dahan-dahan silang naglakad at naghanap ng mapagtataguan. Ang isa sa mga nasasakupan ni Jeng Anli ay tumingin sa kidlat sa kalangitan at sinabi, "Madam Jeng, bagamat makapangyarihan ang weather weapons ng pamilya Rong, ang paraan nila sa pag-akit ng kidlat at ulan ay kapareho ng sa atin sa sarili nating weather weapon research. Ang pamamaraang ito ay may limitasyon sa oras. Hinuhulaan ko na tiyak na hindi ito tatagal ng higit sa 1 oras. Sa 1 oras, maaari tayong lumipad muli at makaalis sa lugar na ito." Nang makitang mukhang maraming alam ang lalaking ito tungkol sa mga sandata ng panahon, nagtanong si Jordan, "Anli, sino siya?" Sumagot si Jeng Anli, "Naku, siya ang eksperto sa pagsasaliksik ng mga armas sa panahon ng aming pamilya, si Peng Tai. Ang aming pamilya ay nakikisali rin sa mga sandatang meteorolohiko, ngunit hindi namin maihahambing sa pamilyang Rong." Pagbati, "Diyosa." Magalang na yumuko si Peng Tai kay Jordan. Nang makita ito, curious na naglakad si Jemmy. "Jordan, paano ka naging Diyos?" Nag-shushing gesture si Jordan at kumindat kay Jemmy. Tumawa ng masama si Jemmy at naisip, "Hahaha, pungka. Kaya nagsinungaling ka sa kanila." Hindi naman sa ayaw sabihin ni Jordan kay Jemmy ang totoo. Ngunit maraming beses na siyang nilinlang ni Jemmy noon, kaya gusto siyang linlangin ni Jordan sa pagkakataong ito. Anyway, magkapatid sila. Malalaman din ni Jemmy sa madaling panahon. Pinagmasdan ni Jeng Anli ang magkapatid na nagpapalitan ng makahulugang tingin, ngunit hindi siya umimik. Siya ay lubos na naniniwala sa pagkakakilanlan ni Jordan bilang isang Diyos. Sa katunayan, matagal na niyang nahulaan na si Jordan ay may hindi masasabing sikreto. Kung hindi, magiging imposible para sa Jordan na lumikha ng Mirakuru Serum. Hindi siya maglalakas loob na pumasok sa mga pamilyang Park at Miyamoto ng mag-isa at papatayin ang kanilang mga ulo. Lumapit si Jeng Anli kay Jordan at bumulong. "Deity Jordan, mukhang mananatili tayo sa Tianshan Swelling Spruce Forest ng 1 oras. Pwede mo bang hulaan kung aatakehin tayo ng pamilya Rong dito?" Ngumiti si Jordan. "Hindi na kailangang hulaan. Tiyak na mangyayari ito. Dahil nagsimula na si Rong Bailun sa pag-atake, hindi siya titigil. Kaya lahat humanda sa pakikipaglaban." Gaya ng inaasahan, wala pang 20 minuto, nagpadala ng mensahe ang mga sundalong nagbabantay sa perimeter. Dumating na ang mga tauhan ng pamilya Rong. Agad namang tumayo si Jemmy. "Si Rong Bailun, ang matandang iyon, ay gustong patayin tayong lahat. Sige, lalabanan kita hanggang kamatayan. Jordan, pupunta ako sa paligid para tumulong. Patayin muna natin ang ilang libong sundalo niya." Nagmamadaling sinabi ni Jordan, "Huwag kang pumunta. Marami tayong lalaki at hindi magiging problema sa ngayon ang pagpigil sa pamilya Rong." Napangiti si Jemmy. "It's alright. I like to fight on land the most. Ang air combat using missiles is not as fun. Don't worry, I have a laser weapon and Phoenix to protect me." Na-inject na si Phoenix ng Mirakuru Serum na binigay mo sa kanya. Napakalakas niya ngayon. Madali niyang maharangan ang mahigit 1-0 bala para sa akin. Oh yes, bakit hindi ko nakikitang pinoprotektahan ka ni Dragon? Ang Dragon ngayon ang numero 1 manlalaban sa mundo. Para sa ganoong mataas na antas na labanan, dapat na isinama ni Jordan si Dragon. Sumagot si Jordan, "Nagpadala ako ng Dragon sa Villa para protektahan si Victoria." Nagulat si Jemmy. Ako ay humanga. Napakalaking labanan ngayon, ngunit hindi mo nakuhang protektahan ka ng Dragon. Masyado kang nagmamahal sa iyong pinakamamahal na si Victoria, hindi ba? Nang marinig ito ni Lota, sobrang inggit siya kay Victoria. To think na willing si Jordan na ilagay ang pinaka may kakayahang subordinate niya kay Victoria.
Kahit sa ganitong delikadong sitwasyon ngayon, hindi siya nagpumilit na isama si Dragon. So, si Victoria ang babaeng pinakamamahal ni Jordan. Natural na alam ni Lota ang kwento ni na Jordan at Victoria. Napabuntong hininga siya sa kanyang puso. Mukhang mahalaga talaga ang timing kung kailan ka lalabas sa buhay ng isang tao. Alam niya na si Victoria ay hindi ang pinakamahusay sa mga tuntunin ng background ng pamilya, kagandahan o edad. Gayunpaman, siya ay lumitaw sa buhay ni Jordan noong siya ay nasa pinakamababang punto at higit na nangangailangan ng pagmamahal. Kaya naman, palaging mamahalin siya ni Jordan. Gayunpaman, parehong hindi naintindihan ni na Jamie at Lota si Jordan. Mahal na mahal ni Jordan si Victoria, ngunit hinayaan niya si Dragon na makasama si Victoria sa kabila ng matinding laban na ito dahil mas kailangan niya ng proteksyon. Hinulaan ni Jordan na babarilin si Victoria. Alam niyang may mangyayari sa kanya balang araw, kaya hiniling niya kay Dragon na protektahan siya 24 paghahati 7. Dahil si Jordan ay isang Diyos-Diyosan at naturukan ng Mirakuru Serum, mas kaunting kailangan niya ng proteksyon. Marami rin siyang iba pang may kakayahang subordinates sa tabi niya. Kung ikukumpara kay Victoria, mas nakayanan ni Jordan ang panganib. Pinamunuan ni Jamie ang kanyang mga tauhan at nakipaglaban sa mga sakop ng pamilya Rong ng mahigit kalahating oras. Maraming nasawi ang magkabilang panig. Ito ay dahil gusto lamang ni Rong Bailon na patayin ang grupong iyon. Ayaw niyang magdulot ng kaguluhan sa buong mundo. Sa makatuwid, hindi siya gumamit ng malakihang nakamamatay na armas. Ayaw niyang saktan ang sinumang inosenteng tagamasid o ipaalam sa mga karaniwang tao ang kanilang labanan. Kaya't isinagawa nila ang kanilang laban sa lupa. At sa usapin ng labanan sa lupa, ang pinagsamang pamilyang Steele, Jeng, House at Addington ay hindi mas mababa sa pamilya Rong. Si Ban Luming, na ipinadala ni Rong Bailon, ay galit na hindi nakapasok sa kabubatan kahit na makalipas ang mahigit kalahating oras. Itigil ang sandata ng panahon at gumamit ng apoy. Sunugin sila hanggang sa mamatay, utos ni Ban Luming. Ang mga tao mula sa 4 na pamilya ay nasa kabubatan at napapaligiran ng mga puno. Kapag nagliyab na ang apoy, kakalat ito sa malayo. Nag-apoy sila. Kailangan nating tumakas. Nag-aalalang tumakbo ang isang subordinate. Kinabahan si Dater. Tuloy tayo sa hilaga. Seryosong sinabi ni Jeng Anli, hindi, nandito na lahat ang mga eroplano natin. Hindi tayo maaaring malayo sa kanila. At saka, lahat ng mga eroplano natin ay nasira at kakailanganin ng oras para maayos ang mga ito. Humingi ka agad ng backup. Kumuha ng taong magpapadala sa pamamagitan ng fire extinguishing device. Ang mga pamilyang Jeng at House, gayon din si Jordan, ay sinubukang tumawag para sa backup. Gayunpaman, naisip na ito ni Ban Luming at na-intercept ang kanilang mga senyales na pinipigilan silang tumawag ng mga reinforcement. Biglang nagtanong si Jordan, Anli, di ba sabi mo nag-aaral din ang pamilya mo ng weather weapons? Kaya mo bang magpaulan? Natuwa si Dater. Tama, Madam Jeng. May weather weapons ka rin. Medyo awkward ang pakiramdam ni Jeng Anli dahil hindi siya masyadong confident sa weather weapon niya. Ngunit dahil ginawa ito ni Jordan, inutusan niya si Peng Tai. I activate ang weather weapon. Nagpaputok si Peng Tai ng weather weapon sa kalangitan. Maya-maya, bumagsak ang mga patak ng ulan. Gayunpaman, ang mga patak ng ulan ay masyadong maliit upang magkaroon ng malaking epekto sa apoy. Galit na galit si Dater. Madam Jeng, niloloko mo ba ako? Paano mapapatay ng kaunting ulan ang apoy? Hiyang-hiya si Jeng Anli. I'm sorry, iyon lang ang magagawa natin. Inaliw siya ni Jordan. Ayos lang. Sapat na para magawa mo ito. Matutulungan kitang pataasin ang lakas ng ulan para mapatay ang apoy. Nagulat si Jeng Anli. Pupunta ka ba sa Ngumiti si Jordan. Maaari kong tulungan ang pamilyang Miyamoto na gawin ang Mirakuru Serum at si Shaon ay bumuo ng pamamaraan ng mind transplant. Kaya't maaari din kitang tulungang gumawa ng weather weapon na mas malakas kaysa sa Rong family. Napaluhod si Jeng Anli sa tuwa. Salamat, Deity Jordan. Lumuhod din si Peng Tai sa lupa. Deity Jordan, ang aming weather weapon research team ay nasa eroplano. Gagawin namin ang aming makakaya upang hindi ka mabigo. Dagdag ni Dater. Dinala ko rin ang nangungunang siyentipikong pangkat ng aking pamilya para tulungan ka. Nagtaas din ng kamay si Lota. Mayroon din akong team.
Sama-sama nating pag-aralan ang mga sandata ng panahon. Naniniwala ako na sa kakayahan ng pagka-Diyos ni Jordan, tiyak na makakabuo tayo ng mas malakas na sandata ng panahon. Maya-maya, lumipas ang isang oras. Sa labas ng kagubatan, bumuti ang mood ni Banluming habang pinagmamasdan ang paglaki ng apoy. Napakabuti. Sa isa pang kalahating oras, malamang na masunog silang lahat. Kung hindi, magsasapanganib sila at lalabas. Kung ganoon, mahuhulog sila sa ating pananambang. Master Rong, malapit ko nang tapusin ang misyon. Ang tapat na Banluming ay walang ideya na sa sandaling ito, sina Rong Bailon at Shaun ay sumasailalim sa pamamaraan ng mind transplant. Gayunpaman sa sandaling ito. Bang! 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 Dinig na dinig ang mga tunog ng mga armas na pinaputok sa langit. Yun ang weather weapons. Hehe, narinig ko kay Master Rong na ang pamilya Zheng ay nakikisali din sa weather weapons. Gayunpaman, 50 taon silang nasa likod ng pamilya Rong. Pero laking gulat niya nang biglang umulan ng malakas makalipas ang 2 minuto. Pitter-patter. Splish-splash. Damn! Ano ba naman ang laki nitong patak ng ulan? Wala pa akong nakitang patak ng ulan na kasing laki ng kamao. Natigilan si Banluming. Ang ulan ay napakalakas at ang mga patak ng ulan ay lalong malakas. Sumakit ang ulo niya nang magkakontak sila. Ang malakas na ulan ay malamang na mapatay ang apoy sa kabubatan ng hindi oras. Damn it, hindi matatawaran ang antas ng teknolohiya ng 4 na pamilyang iyon. Talagang nakabuo sila ng napakalaking patak ng ulan. Kailangan kong sabihin agad ito kay Master Rong. Agad na tinawagan ni Banluming si Rong Bailon, ngunit hindi siya sumagot. Alam niyang abala ang kanyang amo ngayon. Nang hindi masyadong nag-iisip, kumuha siya ng video at ipinadala ito kay Rong Bailon. Samantala sa kagubatan, lahat ay nagdiriwang si Zheng Anli at ang iba pa. Deity Jordan, kamangha-mangha ka. Madali kang nakabuo ng isang bagong likidong substance at ang ulan na ginawa ay mga mundo bukod sa naunang sandata. Marahil ito ay isang bagay na tumagal pa tayo ng hindi bababa sa 10 taon upang malaman. Patuloy na sumuso si Dieter kay Jordan. Deity Jordan, hanggang ngayon, hindi ko alam kung sino ang pinakadakilang tao sa mundo. Si Rong Bailon ba? Hindi siya karapat-dapat. Ikaw ang mamamahala sa mundo sa hinaharap. Ang pamilyang House ay handang ipangako ang ating buhay sa Diyos. Susundan natin si Deity Jordan hanggang sa ating kamatayan. Sabay-sabay na sigaw ng mga tao mula sa 4 na pamilya. Sa napakaikling panahon, natulungan ni Jordan ang pamilya Zheng na pataasin ang lakas ng kanilang sandata sa panahon. Ang nakakatakot na kakayahang ito ay nabigla sa mga tao mula sa ibang mga pamilya. Alam ni Dieter, Zheng Anli at ng iba pa na sa pamamagitan lamang ng pagsunod kay Jordan magkakaroon sila ng magandang kinabukasan. Gayon din, ang pamilya Rong ay napakalakas ngayon dahil sa tulong ng dating Diyos. Mula nang mamatay ang dating Diyos-Diyosan, ang teknolohiya ng pamilyang Rong ay talagang naging stagnant sa mahabang panahon. Hanggat mayroon silang Jordan, ilang oras na lang at mahigitan ng pamilyang House, Zheng at Skimid ang pamilya Rong. Para sa pamilya Steele, sila na ang may kontrol ngayon. Nakita ni Jordan ang mga mapagmataas na pinuno ng 8 dakilang pamilya, kabilang sina Zheng Anli at Dieter, na lumuhod sa kanyang harapan at nagpapasakop sa kanya. Kinikilig din siya. Lolo, kung buhay ka lang. Kung makikita mo na ang ibang mga pamilya ay sumuko na sa aming pamilya Steele, tiyak na magiging masaya ka. Nang makitang hindi sila masusunog ng apoy, muling nagpadala si Banluming ng mga tao para makipaglaban sa 4 na pamilya. Ang labanan ay isang kurbatang. Walang sinuman ang nagkaroon ng ganap na kalamangan. Imposible para sa mga tauhan ni Banluming na makalusot sa kabubatan at mapatay si Jordan, ang mga Zheng at ang iba pa. Samantala, hindi ma-access ni Jordan at ng kanyang grupo ang kanilang mga eroplano para makatakas. Ang 2 panig ay nahulog sa isang pagkapatas. Makalipas ang mahigit 1 oras, sa ikalawang palapag ng sikretong base sa kanlurang China. Knock-knock. Kumatok sa pinto ng silid sa ikalawang palapag ang isa sa mga nasasakupan ng pamilya Rong. Tawag niya. Master Rong, nasa loob ka pa ba? Ayos ka lang ba? Mula nang umakyat si Rong Bailon kasama si Zheng, hindi na siya muling nagpakita. Hindi nakakagulat na medyo nag-aalala ang kanyang mga nasasakupan. Gayunpaman, alam din nila na nakasuot ng protective device si Rong Bailon.
Hindi dapat maging problema para sa kanya ang pakikitungo sa isang batang babae. Sa silid, labis na kinabahan si Paris Gildon. Mag-isa lang siya ngayon sa kwarto. Kung ang kanyang mga nasasakupan ay pumasok, siya ay nasa matinding problema. Kaya naman, dali-daling ginamit ni Paris Gildon ang mikropono na ibinigay sa kanya ni Shaun para gayahin ang boses ni Rong Bailon. Sigaw niya pabalik. Siyempre nasa loob ako. Huwag mo akong istorbohin kung walang importanteng bagay. May kausap ako kay Zheng Ziqing tungkol sa isang bagay na napaka-confidential. Kung maglakas loob kang mag-eavesdrop, sisirain ko ang ulo mo. Sa labas ng pinto, nanginginig sa takot ang nasasakupan. I wouldn't dare. Sinabi ni Eban na hindi kanya makontak, kaya hiniling niya sa akin na lumapit at suriin. Sa kasalukuyan, kami ay nasa isang pagkapatas kasama ang 4 na pamilya sa Tianshan Swelling Spruce Forest. Napakalakas ng firepower ng 4 na pamilya at nagawa nilang makatakas sa lahat ng aming mga bitad. Sinabi ni Eban na ang mga ordinaryong pag-atake ay hindi gumagana, kaya gusto niyang humingi ng pahintulot sa iyo na gamitin ang S-grade biochemical weapons ng pamilya Rong sa pag-atake. Bago umalis si Ban, sinabi mo na maaari lamang nating patayin ang mga tao mula sa 4 na pamilya. Hindi tayo pinapayagang gumamit ng malalaking armas ng mass destruction. Kailangan nating mabawasan ang epekto sa labas ng mundo. Kapag na-activate na natin ang ating biochemical weapons, natatakot ako na ang ilang inosenteng tao ay maapektuhan sa iba't ibang antas. Mga sandatang biochemical. Natigilan sandali si Paris Gildon. Wala siyang masyadong alam tungkol sa mga bagay-bagay sa militar. Ang alam lang niya ay ang mga biochemical na armas ay maaaring makamandag na gas o mga virus. At ang pinsalang maaaring gawin ng mga bagay na ito sa isang tao ay nakamamatay. Hindi, kabilang sa kanila si Zheng Ziqing. Buntis siya sa anak ko. Hindi ako papayag na may mangyari sa anak ko. Biglang naalala ni Paris Gildon na ang kanyang orihinal na katawan ay kasalukuyang nasa kabubatan. Kaya't sinabi ni Paris Gildon sa mikropono, hindi ka dapat gumamit ng biochemical weapons. Kayong mga basura, hindi mo ba kayang talunin sila nang wala ito? Kung kailangan mong umasa sa pinaka-advanced na armas para sa lahat, ano ang silbi ng pagsasanay ko sa napakarami sa inyo? Ipapaalam ko kay Ban ngayon. Nanginginig ang kanyang nasasakupan na mabilis na sumagot. Sandali lang. Pinigilan siya ni Paris Gildon at nagturo. Sabihin kay Ban Luming na kaya niyang patayin ang lahat, ngunit kailangan niyang iligtas ang buhay ng babaeng Amerikanong si Paris Gildon. Hindi mo kailangang malaman ang dahilan. Guro, umalis ka na nga. Huwag mo akong pakialaman kung wala ng iba. Ang mahiwagang mikroponong ito ay talagang napakalakas. Perpektong ginaya nito ang boses ni Rong Bailon. Gayunpaman, ang pagbabalakayo na ito ay hindi isang permanenteng solusyon. Master Shaun, bumalik ka kaagad. Kung hindi, baka ma-expose ang plano natin. Nagdasal si Paris Gildon gamit ang 2 kamay. Makalipas ang 4 na oras, sa Suzhou, sa pansamantalang base ni Shaun. Nakumpleto na ang pamamaraan ng mind transplant ni Shaun at Rong Bailon. Nakahiga silang 2 sa operating table, walang malay. Actually, ilang oras na ang nakalipas, pagkatapos na ma-anesthetize si Shaun at sasailalim na sana sa mind transplant procedure. Napakataksil ng kapaligiran sa pinangyarihan. Nagkatinginan ang lahat ng researcher na para bang may gustong sabihin. Gayunpaman, sa huli walang nagsalita. Sa totoo lang, sa oras na yon, lahat ay may ideya na palitan si Shaun para kunin ang pagkakakilanlan ni Rong Bailon. Ang katawan ni Rong Bailon ay nandito sa kanilang mga kamay. Maaaring sila ang mangibabaw sa mundo kung lumipat sila ng isip sa kanya. Ngunit sa huli, walang nangahas na subukan ang gayong mapanganib na pagkilos. Kung tutuusin, sobrang nakakatakot si Shaun. Ang sinumang nagtaksil sa kanya ay hindi magkakaroon ng magandang wakas. Hindi nagtagal, bahagyang gumalaw ang katawan ni Rong Bailon. Una, ito ay isang daliri, pagkatapos ang kanyang mga paa, pagkatapos ang kanyang mga mata. Unti-unting bumukas ang mga mata ni Rong Bailon. Ang lahat ng mga doktor na namamahala sa operasyon ay lumuhod. Congratulations, Master. Naging matagumpay ang procedure. Alam nilang lahat na ang nagising na si Rong Bailon ay hindi na ang tunay na Rong Bailon, kundi si Shaun. Mula nang magising si Shaun, lumindali na siya sa paligid na parang lumipas na ang buhay. Kumunot ang noo niya dahil sa sakit ng ulo niya.
Ibinuka niya ang kanyang bibig ngunit napagtanto niyang hindi siya makapagsalita. Makalipas ang mahigit 1 segundo, sa wakas ay nakabuo ng ilang salita si Shaun. Doktor, ako tagumpay. Tumango ang lahat. Guro. Matagumpay mong nabago ang isip kay Rong Bailon. Ikaw na ngayon ang pinuno ng pamilya Rong. Nang marinig ito, labis na natuwa si Shaun. Dali-dali niyang tinanggal ang mga tubo sa kanyang katawan at bumaba sa operating table. Natumba siya kaagad matapos itapak ang mga paa sa sahig. Master, ipinagpalit mo lang ang isip mo sa iba. Kailangan pa ng katawan mo ng panahon para umangkop. Hindi ka makakalakad pansamantala. Hayaan mo akong tulungan ka sa kung anuman ang gusto mong gawin. Bilin ni Shaun. Mirror, gusto ko ng salamin. Inilagay ng doktor si Shaun sa wheelchair at itinulak siya sa harap ng malaking salamin. Nang makita ang mukha ni Rong Bailon sa salamin, hindi napigilan ni Shaun ang pag-iyak. Nagtagumpay ako. Nagtagumpay ako sa wakas. Nagtiis ako ng 20 taon at sa wakas naging numero 1 tao sa mundo. Hahaha. Simula ngayon, lahat ng tao sa mundo ay magpapasakop sa akin. Napaiyak si Shaun sa tuwa. Ang matagal na niyang pinapangarap ay natupad na ngayon. Hanggang sa naaalala niya, kinasusuklaman niya ang kanyang background at ang kanyang kakaibang mga diskarte ng demonyo. Nais niyang maging isang marangal na tao na may elite na katayuan. Nais niyang magkaroon ng mga anak na lalaki at babae na may mataas na kadugo. Ngayon, makakamit niya ang lahat ng ito. Tiningnan ni Shaun ang sarili sa salamin ng matagal. Hindi pa siya naging ganito ka-narcissistic. Kontento na siya sa bawat feature at organ sa katawan niya. Kahit na si Rong Bailon ay isang burara na tao na hindi nag-aalaga ng kanyang hitsura, mararamdaman pa rin ni Shaun na napakagwapo niya. Nasaan si Rong Bailon? Wala pa ba siyang malay? Gisingin mo siya dali. May itatanong ako sa kanya, utos ni Shaun. Alam niyang mahigpit ang oras na yon. Ang pagpapalit ng isip kay Rong Bailon ay ang unang hakbang lamang. Kinailangan niyang bumalik sa base sa lalong madaling panahon. Hindi niya maaaring ipaalam sa mga nasasakupan ni Rong Bailon na umalis na siya. Kung hindi, kapag nalaman ito ng pamilya ni Rong Bailon, maaaring mapansin nila na may mali sa kanya. Tinurok ng doktor ang isang makapangyarihang pampagising sa katawan ni Shaun. Maya-maya ay nagsimulang gumalaw ang katawan. Dahan-dahang nagising si Rong Bailon. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang grupo ng mga doktor na nakasuot ng puting Amerikana. Namalayan niyang nasa operating table siya. Mahinang tanong ni Rong Bailon, nasaan? Nasaan ako? Tumawa si Shaun at sinabi sa kanyang nasasakupan. Tulungan mo siya. Inalalayan ng 2 doktor si Rong Bailon para makaupo. Nang makita ni Rong Bailon si Shaun, agad na nanlaki ang kanyang mga pupil. Nakatingin siya sa sarili niya. Paano titingnan ng isang tao ang kanyang sarili? At walang salamin. Nasa panaginip ba ako ngayon? Damn it, dapat nasa panaginip pa rin ako. Kung hindi, paano ko makikita ang sarili ko? Labis na nalito si Rong Bailon. Tumawa ng malakas si Shaun. Rong Bailon, wala ka sa panaginip. This is reality. Gusto mo bang malaman kung ano ang nangyari? Nagkaroon tayo ng mind transplant procedure. Nagpalitan tayo ng isip. Ngayon, ako si Rong Bailon habang ikaw ay akin. Doktor, bigyan mo siya ng salamin. Tignan niya kung ano ang hitsura niya ngayon. Isang doktor ang naglabas ng isang parisukat na salamin at inilagay ito sa harap ni Rong Bailon. Nakita ni Rong Bailon ang kahabag-habag na mukha ni Shaun sa salamin. Hindi siya makapaniwala na totoo ito. Sa kabutihang palad, siya ay isang taong regular na humahawak sa pinaka-advanced na teknolohiya. Dahil dito, hindi siya nawalan ng kontrol sa kanyang emosyon. Alam niyang posible ito. Sa kanyang galit, ibinagsak ni Rong Bailon ang salamin sa lupa at tinanong si Shaun. Teknolohiya ng mind transplant. Maging ang aking pamilya Rong ay hindi nakabuo ng ganoong teknolohiya. Paano mo ito nagawa? Napangiti si Shaun. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang espesyalisasyon. Mula nang malaman ko na may mga lihim na pamilya at mga Diyos-Diyosan sa mundong ito, nagpasya akong mag-focus sa pagbuo ng mind transplant procedure. Sa simula pa lang, ang target ko ay ikaw. Gayunpaman, alam kong hindi ka madaling harapin, kaya gumamit muna ako ng ibang paraan para kontrolin muna ang mga skimid.
Kahit na kinokontrol ko ang pamilyang Skimid, tinatrato pa rin kita bilang huling layunin ko sa buhay. Noong una, kailangan ko pa rin ng hindi bababa sa 20 taon para makumpleto ang pamamaraan ng mind transplant. Ngunit sa oras na yon, 70 taong gulang ka na. Alam mo rin na ang mga tao mula sa 8 pamilya ay hindi maaaring mabuhay ng lampas sa 80 taong gulang. Nag-aalala ako na hindi ka makakatakas sa sumpang ito. Kahit na makipagpalitan ako ng isip sa'yo, 0 taon na lang ang natitira para mabuhay ako. Hindi sulit. Mabuti na lang at hindi binigo ng langit ang mga nagsisikap. May nakilala akong bagong Diyos. Siya ang tumulong sa akin na matapos ang mind transplant procedure kanina. Natigilan si Rong Bailon. Ang pagkabigla na naramdaman niya sa sandaling ito ay mas malaki kaysa sa pagkabigla nang malaman na ang kanyang isip ay lumipat. Anong sabi mo? Isang bagong Diyos ang lumitaw sa mundong ito. Totoo ba ang sinabi mo? Naging seryoso si Rong Bailon. Napangiti si Sean. Nagpalit na ako ng isip sa'yo. Bakit kailangan ko pang magsinungaling sa'yo? I don't mind telling you. Kilala mo rin ang bagong deity. Siya si Jordan mula sa pamilya Steele. Jordan. Napakunot ang noo ni Rong Bailon nang marinig ang pangalan ni Jordan. Sa tingin na siya talaga ang bagong Diyos in. Maraming iniisip ang isip ni Rong Bailon. Para bang marami siyang bagay na gusto niyang muling pag-aralan. Nagpatuloy si Sean. Rong Bailon, nasabi ko na sa iyo ang isang napakalaking sikreto. Ngayon, ikaw na. Ano ang pinakamakapangyarihang lihim na pagsasaliksik na ginawa ng iyong pamilya sa mga nakaraang taon? Napalitan na kita ng lubusan ngayon. Kahit na hindi mo sabihin sa akin, malalaman ko rin ito sa lalong madaling panahon o huli. Tila nalulubog pa rin si Rong Bailon sa katotohanan na si Jordan ay isang deity Jordan. Huminto muna siya saglit bago tumingin kay Sean ng masama. Iyan malamang papatayin mo ako kahit anong mangyari, di ba? Tumawa ng malakas si Sean. Ikaw talaga Chairman Rong. Ang iyong kakayahang manghula ay hindi mas mababa sa brat na iyon, Jordan. Tama. Iisa lang ang Rong Bailon sa mundong ito at iyon ay ako. Hindi ako papayag na magpatuloy kang mabuhay sa mundong ito. Magiging banta ka sa akin. Si Sean ay isang napakamaingat na tao. Hindi niya hahayaang manatiling buhay ang tunay na Rong Bailon kung gusto niya itong ganap na palitan. Kung hindi, sa matalas na talino at tusong pamamaraan ni Rong Bailon, tiyak na makakahanap siya ng paraan para sabihin ang totoo sa pamilya Rong. Kinailangang mamatay si Rong Bailon. Umiling si Rong Bailon. Sean, kailangan kong aminin na nakakatakot kang tao. Matagal ka nang nagplano para lang sakupin ang katawan ko. Bukod sa inyo ni Deity Jordan, naniniwala akong walang sinuman sa mundo ang makakagawa nito. Matapos malaman na si Jordan ang bagong Deity Jordan, si Rong Bailon ay naging lubhang magalang sa kanya, kahit na wala si Jordan. Napangiti si Sean. Fotter mo ako. Para maging ikaw, nag-effort ako ng husto, kasama na ang paggaya sa accent mo, pag-aaral ng mga hobbies mo gaya ng baking, golf at basketball, at pati na rin ang panonood ng lahat ng paborito mong sci-fi movies. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos kong maging ikaw, ipagpapatuloy ko ang ginagawa mo. Hindi ito makakaabala sa estilo mo. Mumuso si Rong Bailon. Sean, huwag kang masyadong mahiyain. Sa tingin mo ba ay numero 1 ka sa mundo dahil lang sa naging akin ka? Iniisip mo ba talaga na sa pagiging ako, makokontrol mo ang buong pamilya Rong at malalaman mo ang pangunahing sikreto ng pamilya natin? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi mo makukuha ang gusto mo. Tumawa ng malakas si Sean. Nakakatuwa. Sa aking pagbabalik, walang makakaalam na ako ay isang impostor. Maaari akong pumasok sa anumang sikretong base ng pamilya Rong. Malalaman ko ang lahat ng mga sikreto sa takdang panahon. Pagkatapos ay tatanungin kita, bakit hindi ako magiging numero 1 sa mundo? Bakit hindi ko makontrol ang pamilya Rong at ang buong mundo? Mahinahong sumagot si Rong Bailon dahil hindi ako numero 1 sa mundo. Natigilan si Sean. Sinabi ni Rong Bailon na hindi siya ang numero 1 sa mundo. Sino ang hindi nakakaalam na si Rong Bailon ang pinuno ng 8 lihim na pamilya? Kung hindi siya ang number 1 sa mundo, sino? Sandaling nag-isip si Sean. Walang kapatid si Rong Bailon. Siya ay nagkaroon lamang ng isang nakatatandang kapatid na babae at isang nakababatang kapatid na babae. Ang dalawang kapatid na babae ay hindi kailanman nagpakita sa dakilang pagpupulong.
Nabalitaan ni Sean na sila ay may banayad na mga karakter at hindi man lang ambisyoso. Hindi nila maaaring kontrolin ang mga bagay mula sa likod ng mga eksena. Para naman sa anak ni Rong Bailon, noon pa man ay napakamasunurin niya. Hindi siya kasing yabang ng mga pangalawang henerasyong tagapagmana ng mga pamilyang Park at Miyamoto. Sa makatuwid, hindi sila mga banta para sa pinakamataas na posisyon sa pamilya Rong. Maingat na pinag-aralan ni Sean at naniwala na malamang na walang iba sa pamilya Rong. Yile, kung hindi ikaw ang numero 1 sa mundo, sino? Sa lahat ng mga taon na ito, ang anumang pagbabago sa mundo ay ikaw lang ang nagpasya. Paliwanag ni Rong Bailon. Handley, hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Hayaan mo na ako at sasabihin ko sa iyo ang lahat ng sikreto tungkol sa ating pamilya. Pagdating ng panahon, tayong dalawa ni Deity Jordan ay magtutulungan na gumawa ng isang bagay na hindi pa nagagawa. Iniimbitahan ni Rong Bailon sina Sean at Jordan na magtrabaho kasama niya. Napangiti si Sean. Rong Bailon, ang dami mong sinabi para lang pakawalan kita. Hehe, mangarap ka. Napakamaingat kong tao. Paano ako mahuhulog sa iyong panloloko? Mukhang balisa si Rong Bailon. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Wala akong pakialam kung ano ang hitsura ng aking katawan. Hindi mahalaga sa akin. Gustong-gusto ng pamilya ko na maunawaan ang mga maiitim mong pamamaraan. Malaking tulong din sa atin ang Deity Jordan. Napakalaki ng mundong ito. Sama-sama nating tuklasin. Taos puso si Rong Bailon, ngunit tumawa ng malakas si Sean. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa kalokohan mo? Ngayong pinalitan na kita, bakit pa ako makikipagtulungan sa'yo? Inagaw ni Sean ang baril sa kanyang nasasakupan at itinutok ito kay Rong Bailon. I'll give you one more chance. Ano ang sikreto ng pamilya mo? Kapag hindi mo sinabi sa akin, papatayin kita agad. Umiling si Rong Bailon sa pagkabigo. Sean, hindi ka magtatagumpay. Bang! Hindi na nagsalita pa si Sean at binaril ang orihinal niyang sarili. Pinatay niya si Rong Bailon. Nagkatinginan ang lahat sa kasalukuyan dahil sa takot. Ang kamamatay lang ay ang orihinal na katawan ni Sean. Kahit nakaharap ang orihinal niyang katawan, walang pakialam si Sean. Kaya niyang patayin siya ng ganoon lang. Bumagsak ang katahimikan sa loob ng buong 1-0 segundo. Tapos, nagtanong ang isang doktor. Master Sean, ano ang dapat naming gawin sa iyong katawan? Sa mga mata ng mga subordinates na ito, ang bangkay ni Sean ay walang katulad na marangal at hindi basta-basta maitatapon. Gayunpaman, sinampal ni Sean ang doktor. Smack! Malamig na sinabi ni Sean, imulat mo ang iyong mga mata at makakita ng malinaw. Ako si Rong Bailon ngayon. Kung tungkol sa bangkay na yon, magagawa mo ang anumang gusto mo dito. Walang kinalaman si Sean Handley sa akin. Nag-transform na si Sean bilang Rong Bailon. Wala na siyang pakialam sa nakaraan niya. Master Rong. Tinawag ng mga doktor si Sean bilang i-Master Rong. Hahaha, ihanda mo na ang eroplano. Oras na para bumalik ako. Master Rong. Sumakay si Sean sa isang eroplano at mabilis na bumalik sa sikretong base sa kanlurang China. Pagdating, tahimik siyang umakyat sa ikalawang palapag. Nang makita ni Paris Gildon si Rong Bailon na lumilitaw na nag-iisa, likas siyang umatras sa takot. Ikaw ba si Master Sean? Hindi alam ni Paris Gildon kung nagtagumpay si Sean. Inihayag ni Sean ang kanyang signature evil smile. Mula sa ngiti na iyon, agad na nalaman ni Paris Gildon na si Sean ito. Master Sean, nagtagumpay ka. Tuwang-tuwang ibinagsak ni Paris Gildon ang sarili sa mga bisig ni Sean. Tinapik ni Sean ang kanyang balikat at sinabing, tandaan, mula sa sandaling ito, tawagin mo akong Master Rong. Hindi ka na rin si Paris Gildon, kundi si Zheng Saiking. Naiintindihan mo? Masayang tumango si Paris Gildon. Masayang niyakap siya ni Sean. From now on, this world belonged to us. Ira the way, may nangyari ba sa ilang oras na wala ako? May pumasok ba? Umiling si Paris Gildon. It's all thanks to the microphone you gave me. Sinaway ko ang mga subordinates ni Rong Bailon at hindi sila naglakas loob na pumasok. Tuwang-tuwa si Sean. Very good. Sa ganitong paraan, walang makakaalam na umalis ako at walang maghihinala sa akin. Hawak ang kamay niya, itinulak ni Sean ang pinto at lumabas. Sa sandaling lumabas sila, pinalibutan sila ng mga personal na sundalo ng pamilya Rong.
Master Rong. Tumango si Sean sa kanila. Natutulog kami ni King sa kwarto kanina, kaya naantala kami. Makinig kang mabuti. Babae ko na si King. Magiging madam mo na siya simula ngayon, understand? Agad na lumuhod ang mga sundalo sa lupa. Pagbati, Madam Rong. Nilaro ni Paris Gildon ang kanyang maikling buhok, labis na ninanamnam ang pakiramdam na ito. Tanong ni Sean, may importante bang nangyari noong nagpapahinga ako ngayon? Ang isang subordinate ay nag-ulat, Sir, mahigpit kaming nakipag-away sa 4 na pamilya sa loob ng ilang oras, ngunit sa kasamaang palad, nakasakay pa rin sila sa kanilang mga eroplano. Ngayon, lumipad na silang lahat sa isang secret base camp na kabilang sa pamilya Jeng sa Hainan Island. Ang aming mga tauhan ay sumugod na lahat at naghahanda na para sa susunod na pag-atake. Galit na galit si Sean. Ano? Si Jordan, si Jeng Anli at ang iba pa ay buhay pa. Kayong mga basura. Kami ang dakilang pamilyang Rong na may napakaraming advanced na teknolohikal na armas. Paano mo sila hahayaang makatakas? Ano ang ginagawa ng lalaking iyon, Ban Luming? Gumamit ba siya ng anumang mga sandata ng panahon? Gumamit ba siya ng anumang biochemical weapons? Nakagawa ba ako ng napakaraming makapangyarihang armas para lamang sa palabas? Alam ni Sean na nakakatakot ang mga armas ng pamilya Rong. Kung gagamitin, kahit na may kakayahan si Jordan na mahulaan ang hinaharap, hindi niya magagawang labanan ang lakas ng gayong malalakas na sandata. Ngunit kung ito ay isang ordinaryong labanan sa lupa, hindi nila magagawang talunin ang kakayahan ng Diyos ng Jordan. Nataranta ang kanyang nasasakupan. Master Rong, hindi ba sinabi mo kanina na bawal tayong gumamit ng anumang biochemical weapons? Tinakpan ni Paris Gildon ang kanyang bibig, ang kanyang puso ay tumibok sa takot. Nako, nakalimutan kong sabihin kay Master Sean. Nakaramdam din ng awkward si Sean. Nagpalit siya ng isip kay Rong Bailon at sa wakas ay nagkaroon ng permanenteng pagmamay-ari ng kanyang katawan. Ngunit may isang kapintasan. Hindi niya namana ang mga alaala ni Rong Bailon. Bilang resulta, wala siyang ideya kung ano ang ginawa o sinabi ni Rong Bailon noon. Ngunit sa kabutihang palad, ito ay isang mababang loob lamang, hindi kahit isang pangunahing subordinate tulad ni Ban Luming. Kaya naman hindi nagpanik si Sean. Kung may pinaghihinalaan ang underling na ito, maaari na lang niya itong patayin. Panay ang sabi ni Sean, hindi ka ba marunong gumalaw sa panahon? Ayokong ilabas ang malalaking baril na yon lang dahil ayokong makaakit ng sobrang atensyon. Pero iba na ngayon. Napakaseryoso ng mga kahihinatnan ng pagpapaalis ng tigre pabalik sa kabundukan. Kailangan nating patayin silang lahat ng sabay-sabay. Ihanda agad ang eroplano. Gusto kong pumunta mismo sa Hainan Island at patayin sila. Maging si Sean o Rong Bailon, tiningnan nila ang 4 na pamilya na may parehong galit. Pareho silang gustong patayin. Para naman kay Sean, wala siyang pakialam kung mabuhay o mamatay ang pamilya Jeng at House, Lota o iba pa. Ngunit si Jordan ay kailangang mamatay. Ito ay dahil alam ni Jordan ang lahat ng sikreto ni Sean, at may kakayahan siyang hulaan ang hinaharap. Kung nakita ni Jordan sa isang pangitain na lumipat na siya ng isip kay Rong Bailon, maaaring ipaalam niya sa pamilya Rong Bailon at masira ang mga plano ni Sean. Bilang karagdagan, si Sean na ngayon ang numero 1 tao sa mundo. Bilang ang Diyos, si Jordan ang tanging banta sa kanya. Hanggat napatay niya si Jordan, siguradong mangingibabaw si Sean sa mundong ito. Dali-dali siyang dinala ng subordinate sa eroplano. Ngunit pagkasakay ng eroplano, pinabayaan ni Sean ang subordinate na ito. Di nagtagal, ang subordinate na ito ay lihim na pinatay ng mga tauhan ni Sean. Tulad ng napagkamalan ni Sean kanina at baka pagdudahan siya ng subordinate na ito. Napakaingat ni Sean na hinding-hindi niya ito iiwan ng buhay. Lumipad si Sean patungo sa Hainan Island upang makipagkita kay Ban Luming. Nang makita ni Ban Luming si Sean, lumuhod siya sa lupa. Paumanhin, Master Rong. Masyadong mahirap pakitunguhan ang mga tao mula sa 4 na pamilya. Hindi namin sila maalis sa Tianshan Swelling Spruce Forest at hayaan silang makatakas. Sinamaan ng tingin ni Sean si Ban Luming. Ban Luming, maraming beses na akong nagdusa sa kawalan mo ng kakayahan. Huwag mong isipin na hindi kita ipagtatabi dahil lang sa napakaraming taon mong kasama. Kung magpapatuloy ito, mas mabuting magretiro ka ng maaga. Si Ban Luming ang pinakapinagkakatiwalaang subordinate ni Rong Bailon. Siya ay kasama niya sa loob ng maraming taon at isang ganap na tapat na paksa.
Isa pa, pamilyar siya sa kanya. Ngayong pinalitan na ni Sean si Rong Bailon, tiyak na sisipain niya si Ban Luming palabas. Ito ay katulad noong isang bagong pangulo ang naupo, tiyak na papalitan niya ang lahat ng mahahalagang ministro ng kanyang sariling mga tao. Ito ay pareho para sa mga pinuno sa pribadong sektor. Dahan-dahang gagawin ng mga bagong CEO ang pangunahing pamamahala sa sarili nilang mga tao. Ang orihinal na pangkat ng pamamahala ay dahan-dahang mapipilitang lumabas. Bilang karagdagan, si Ban Luming ay napakapamilyar kay Rong Bailon. Natakot si Sean na malaman niya sa kalaunan na hindi siya ang tunay na Rong Bailon. Para sa mga kadahilan ng pangkaligtasan, gagawa si Sean ng dahilan para mawala siya sa madaling panahon. Siyempre, si Ban Luming ay hindi basta-basta ordinaryong subordinate. Siya ang pinakapinagkakatiwalaang aide ni Rong Bailon. Hindi siya pwedeng ma-kick out ng ganun-ganun lang. Kailangang dahan-dahan ni Sean ang mga bagay-bagay. Kung hindi, tiyak na mapupukaw nito ang hinala ng buong pamilya Rong. Gaya ng inaasahan, labis na kinabahan si Ban Luming. Pakiusap bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi na kita bibigyan muli. Mumuso si Sean. Nasaan si Jordan at ang iba pa? Kumuha ng tablet, binuksan ni Ban Luming ang isang mapa. Ipinakita niya ito sa harap ni Sean at nag-zoom in sa kabisera ng Hainan Island, Haikou. Sir, kasalukuyan silang nasa underground fort na ito sa Haikou. Ang kuta na ito ay tila sikretong base ng pamilya Zheng. Napakalakas ng sistema ng depensa. Kaya nitong harangin ang lahat ng ating mga armas at maihahambing sa ating pamilya. Sir, I request to use weapons of mass destruction. With the Zheng family's defense strength, if we attack at our current level, we won't be able to kill them even if we continue for 0 years. Tumango si Sean. Hindi tulad ni Rong Bailon, wala siyang pakialam sa buhay ng mga ordinaryong tao. Hanggat namatay si Jordan, wala siyang pakialam na pumatay ng milyon-milyong inosenteng tao. Kung tutuusin, napakaraming tao sa mundo. Sabi ni Sean, dapat ay ginawa natin ito ng mas maaga. Gamitin kaagad ang ating biochemical weapons. Ilabas ang nakalalasong gas. Natuwa si Ban Luming. Yes, sir. Anong klaseng poisonous gas bomb ang gusto mong gamitin sa kanila? Tumigil sandali si Sean. Wala siyang gaanong alam tungkol sa mga partikular na uri ng mga makamandag na bomba ng gas. Ang alam lang niya ay sila ang pinakamahirap na ipagtanggol at ang kanilang kabagsikan ay nakakatakot. Anong mga uri ang mayroon? Paliwanag ni Ban Luming. May mga sneezing gas bomb, tear gas bomb, corrosive gas bomb, at asphyxiating gas bomb. Saglit na nag-isip si Sean at sumagot, bitawan mo sila ng mga tear gas bomb. Gusto kong umiti habang pinapanood ko silang umiiyak. Samantala, sa lihim na underground fort ng pamilya Zheng sa Haikou. Si Jordan, Jemmy, Zheng Anli, Dieter at ang iba ay nakaupo sa isang mahabang mesa at sabay na nasiyahan sa pagkain at alak. Bagamat ito ay isang pansamantalang kanlungan, nilagyan ni Zheng ang kuta sa ilalim ng lupa na ito ng maganda at marangyang. Bukod dito, mayroong lahat ng uri ng amenities at mga supply, kabilang ang pagkain, damit at libangan. Ito ang teritoryo ng pamilya Zheng. Logically speaking, dapat si Zheng Anli ang nakaupo sa ulunan ng mesa. Gayunpaman, mula nang malaman niyang si Jordan ay isang dating Jordan, paano pa siya maglalakas loob na umupo? Sa ulo, pinaupo niya si Jordan sa karangalan. Hawak ang isang baso ng red wine glass, medyo lasing na si Jemmy. Sa nakalipas na ilang oras, matinding nakipaglaban siya at nakapatay ng maraming tao. Nakaramdam siya ng sobrang kasiyahan. Napatingin si Jemmy kay Jordan. Bagay ka talaga, Jordan. Isa kang diyosa. Ngayon ka lang nagsinungaling sa akin. Haha, hindi ko akalain na galing sa pamilya natin ang bagong deity. Sa tingin mo ba maglalakas loob pa si Jesse na ipaglaban ka sa posisyon ng family head pagkatapos niyang malaman? Ngumiti si Jordan. Hayaan siyang maging pinuno ng pamilya Steele. Sa tabi niya, nagmamadaling sinabi ni Dieter, tama. Si Deity Jordan ang Panginoon ng mundo. Bakit niya ipagmamalasakit ang isang maliit na posisyon sa pamilya Steele? Deity Jordan, may genes ka ng isang Diyos-Diyosan. Baka ang mga inapo mo ay may parehong kakayahan. Patawarin mo sana ang kabastusan ko, ngunit mayroon akong mapagmataas na kahilingan. Sana ay mapagbigyan mo ito. Tinanong ni Jordan, anong kahilingan? Hinila ni Dieter ang isang batang babae na may marangal na aura.
Ito ang aking bunsong anak na babae, si Mia. Siya ay 21 taong gulang lamang ngayong taon, at gusto kong ialay sa iyo si Mia. Mangyaring tanggapin siya. Si Mia ay isang karaniwang babaeng Aleman. Matangkad siya at may magandang mukha. Medyo kamukha niya ang sikat na German model na si Chloe. Siya ay nasa slender side at mukhang masunurin. Siya ay tumingin napakaakit sa isang puting off-shoulder sweater. Magalang na ibinaba ni Mia ang kanyang ulo. Talagang maglilingkod ako kay Daddy Jordan ng buong puso at magiging mabuting asawa. Dati, ang pamilya House ay hinamak si Jordan. Ngayon, iniaalay ni Dieter ang kanyang mahalagang anak na babae. Nabalitaan na si Mia ay orihinal na nakatakdang pakasalan ang anak ni Rong Bailon. Napatingin si Jordan sa kanya at umiling. Mayroon na siyang 2 asawa, ngunit kahit na siya ay walang asawa ngayon. So paano kung kasing ganda ng isang engkanto ang anak mo? Dapat ko bang kunin siya dahil lang inalok mo siya sa akin? Nang makitang tila hindi interesado si Jordan kay Mia, nagmamadaling sinabi ni Dieter, mayroon akong 2 pang anak na babae. Bagamat kasal na sila, hanggat gusto sila ni Daddy Jordan, makukuha ko kaagad sila para makasama ka. Nagpatuloy si Jordan sa pag-inom ng walang pakialam. Tumawa ng malakas si Jamie at nagbiro, Dieter, hindi mo ba alam na gusto ng kapatid ko ang mga mature na babae? Ang mga bata at magaganda ay hindi gaanong kaakit-akit sa kanya. Nabalitaan ko na si Enri's House ay isang mahusay na kagandahan 20 taon na ang nakakaraan. Siya ang numero 1 kagandahan sa Germany, tama ba? Hindi nag-alinlangan si Dieter. Tatawagan ko ang asawa ko. Sapat na. Ibinaba ni Jordan ang kanyang wine glass at inikot ang mata kay Jamie. Huwag mong sirain ang reputasyon ko. Isa na akong Diyosa ngayon. Mahalaga ang reputasyon ko, okay? Sinabi ni Jordan kay Dieter, hindi mo kailangang maging sabik na sumipsip sa akin. Lagi kang pasipista at mas nakahilig sa panig ni Rong Bailon. Wala akong tiwala sa'yo. Kailangan mong sundin ako at patunayan muna ang iyong katapatan bago isipin na ihandog ang iyong asawa o mga anak na babae. Si Dieter ay naninira sa buong Jordan, ngunit hindi ito pinahahalagahan ng huli. Kung hindi sila walang kahihiyang sinundan ni Dieter na parang aso, hindi na inaalala ni Jordan ang kanyang buhay at kamatayan. Daddy Jordan, buo ang katapatan ko sa'yo. Mararamdaman mo na agad. Mia, bilisan mo at buhusan mo siya ng alak. Lumapit si Mia at nagsali ng alak para kay Jordan na hindi tumanggi. Naamoy ang kanyang bango, si Jamie, na nakaupo sa tabi ni Jordan, ay hindi napigilang bigyan si Mia ng ilang sulyap. Yefei, kye. Ang ganda talaga ni Mia Jordan, kung ayaw mo sa babaeng to, kukunin ko. Si Jamie ay lasing at nais na magkaroon ng magandang oras kasama si Mia. Gayunpaman, mabilis na tumutol si Dieter. Jamie, si Mia ay nakatuon kay Daddy Jordan. Bagamat ikaw ang kanyang biological na kapatid, ikaw ay isang karaniwang tao tulad namin. Isa kang mortal. Hindi ka karapat-dapat sa aking anak. Galit na galit si Jamie. You. Ang nakababatang kapatid ko ay isang Diyos-Diyosan. I have a younger brother to protect me. I can have any woman want. Dahil doon, hinila ni Jamie si Mia sa kanyang mga bisig. Hindi. Malinaw na ayaw ni Mia kay Jamie at patuloy na nagpupumiglas, ngunit wala siyang balak na pakawalan siya. Dati, nakita na ni Jordan na katawa-tawa ang bagay sa pagitan ni Jamie at Park Sora. Noon pa man ay gustong kagalitan ni Jordan si Jamie dahil sa kanyang kasuklam-suklam na pag-ugali sa magagandang babae. Kaya naman agad namang kinawayan ni Jordan si Jamie. Jamie, bitawan mo si Mia, wag kang bastos sa kanya. Hindi sumalungat si Jamie sa gusto ni Jordan. Ngumiti siya at sinabing, Jordan, mukhang nag-aalala ka sa kanya. Sige, hindi ko na siya agawin sa'yo. With that, tinulak niya si Mia papunta kay Jordan. Si Mia ay isang maselang babae. Paikot-ikot na ganito, natulala siyang nahulog sa mga bisig ni Jordan. Walang pakialam si Jordan. Madali niya itong nahuli gamit ang isang kamay. Sa hindi inaasahan, pagkahulog ni Mia sa kanyang mga bisig, sinamantala niya ang pagkakataong halikan si Jordan. Wow, Jordan, mukhang interesado talaga si Mia sa'yo. Dapat ngayong gabi mo na lang siya. Hahaha, wag mong sayangin ang magandang intensyon niya. Sinamantala ni Jamie ang pagkakataon para asarin si Jordan. Ngumiti si Dieter. Kung mabuntis ni Daddy Jordan si Mia sa iyong anak,
ito ang magiging kaluwalhasyan ng ating pamilya. Hindi nakaimik si Jordan. Wow, to think na ang pamilya House ay isa sa 8 lihim na pamilya. Pero napakawalang hiya mo talaga. Tumingin si Jordan kay Mia at walang pakialam na sinabi, Mia, ipinapayo ko sa'yo na sumuko ka na. Kahit si Lota ay hindi kayang buntisin ang anak ko, huwag kang mag-isa. Pumulot ng tissue, pinunasan ni Jordan ang lipstick sa mukha. Bumuntong hininga siya sa loob. Mabuti na lang at umalis kaagad si Lota matapos ang kanyang hapunan at hindi niya nakita si Mia na hinahalikan si Jordan. Kung hindi, baka masiraan siya ng loob. Sa sandaling ito, dumating si Lota sa isang silid-aklatan sa kuta sa ilalim ng lupa upang hanapin si Jeng Seking. Si Jeng Seking ay hindi nagbabasa. Tahimik siyang nakaupo sa sahig at tulala. Lumapit si Lota at nagtanong, Seking, bakit ka mag-isa dito? Bakit hindi ka nagtagal sa hapagkainan at nakipag-chat sa iba? Umiling si Jeng Seking. Sinubukan kong maging malapit kay mama tulad ng dati, ngunit nararamdaman ko ang distansya sa pagitan namin. Para bang ayaw niya akong kausapin. Napabuntong hininga si Lota. Hindi mo siya masisisi. Ibang-iba na ang mukha mo ngayon. Bagamat alam ng nanay mo na ikaw ito, tiyak nakakaiba ang pakiramdam niya sa pagtitig sa hindi pamilyar na mukha na ito. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ito pagkatapos ng ilang oras. Nagpasalamat si Jeng Seking sa kaaliwan ni Lota. Salamat, Lota. Bakit mo ako hinanap? Hindi ba dapat tumagal ka pa sa iyong Jordan? Mula nang malaman ng magandang anak ni Deeter na si Mia na si Jordan ay isang Diyos, hindi na siya iniiwan ng mga mata nito. Mag-ingat ka na baka agawin ni Mia ang iyong Jordan. Kilalang kilala ni Lota si Jordan. Hindi, si Lauren at Victoria lang ang nasa puso ni Jordan. Hindi siya mahilig sa ibang babae. Hinanap kita dahil gusto kong ipagpatuloy mo ang pagtulong sa akin sa pagguhit. Iguhit ang kwento sa pagitan mo at ni Jordan, tanong ni Jeng Seking. Bago ito, maraming iginuhit si Jeng Seking tungkol kay Lota at Jordan. Gustong-gusto ni Lota ang mga painting na yon. Sa tuwing nakikita niya ang mga ito, parang naaalala niya ang nakaraan. Tumango si Lota. Nag-isip sandali si Jeng Seking at biglang ngumiti ng masama. Sige, pero sa pagkakataong ito, gusto kong iguhit kayong dalawa habang nasa espesyal kayong kwartong iyon. Sabihin mo sa akin kung paano mo ginahasa si Detty Jordan sa loob ng 24 na oras na yon. Gusto kong iguhit ang lahat ng detalye. Namula agad ang mukha ni Lota. Seking, ikaw ang disipulo ng pinakakilalang pintor sa mundo. Paano ka makakapag-drawing ng mga erotikong painting? Ngunit pagkatapos noon, bumulong si Lota, Seking, pagkatapos mong tapusin ang pagpipinta, maaari mo bang ibigay ito sa akin upang itago?